Thank you, thank you. Mayad-ayad na hapon sa inyong tanan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Malapit na maggabi. Of course, I'd like to acknowledge again the presence of my host, Mayor William, Vice Mayor, all the board members here present, all the members of the Sangguniang Pambayan, of course my seatmate, Madam Vicky, the Chief of Police, lahat po ng mga department heads na naririto. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Alam niyo po, pinaplano ko last year yung gagawin ko ngayon. Ang plano ko po ngayon, ngayong simbang gabi, inisa-isa ko na eh. I'll start with Quiapo, then Tondo, then Makati. I will end up in Tagaytay. Hindi ko pinlano on the eve of the Misa de Gallo ay nandito po ako sa Kalibo, Aklan. Subalit si Mayor Lachica ay tawag po ng tawag sa akin. Sabi ko kahapon, Mayor, matutuloy ba ito kasi may bagyo? Tuloy tayo kahit may bagyo. So nandito po ako, nasira na rin yung plano ko, pero I'm so impressed and proud of the fact that I'm blessed to see a flourishing community united not in just one vision, but united under the leadership of your multi-awarded mayor. Palakpakan niyo po si Mayor William. Ang dami pong awards. Kanina habang nandun ako sa opisina niya, meron na nawang award na pinapakita. Ang daming natanggap na. Most business-friendly municipality, level 1, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Rank number 5, most competitive municipality, conducted by the National Competitiveness Council. Rank number 5th, most competitive municipality. 2014, rank number 3, first place. Ito po, I join you in this award. Yung inyo pong Kalasag Award. Palakpakan niyo po yung inyong sarili. Ito po ngayon, bumabagyo. Bumabagyo tayo. Papunta na ng Metro Manila, LGUs, NDRIMC, all national government agencies are on high alert because of Typhoon Nona. Meron na naman pong kasunod. The world just finished the Paris Climate Change Historic Convention. Ang dami na hong pumirma to lower by 1.5 degrees Celsius the temperature globally. But what can we do? Ang sabi po ng iba, ano naman ang magagawa natin kung hindi susunod ang US, ang Republican Congress, kung hindi susunod ang China, kung hindi susunod ang India? Ang sinusulong ko po bilang former member of the NDRIMC, former chairman of the Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, I've spoken before your press community. Sabi ko po, nadaanan ko na po lahat yan first hand, hindi po yung post-disaster. Modesty aside, I was there during Yolanda. 3 weeks po ako nakatira sa plaza, nakatent lang po ako. Nagka-chikungunya na ho ako, lower than dengue. I was there during Pablo, I was there during Sendong in Iligan. First to send the team to Bohol after that earthquake. I was there in Negros after that 7.2 magnitude earthquake. I sent a team to Kathmandu, Nepal. Nakita ko na po yan. Nakita ko na po yung kamatayan. Nakasama na rin po ako maghukay ng bangkay. What can we do? We celebrate tonight the start of Misa de Gallo. We celebrate likewise the achievements of your local government unit headed by Mayor Lachica. We celebrate the competitiveness of Kalibo. We celebrate the achievements of this place and its people. But we should always remember that as we celebrate now, perhaps people 700,000 and counting are suffering. What am I advocating? I am now advocating immediate reconstruction and rehabilitation. The current 5% calamity fund for risk reduction is not enough. It is a minuscule budget to cover all our calamities. December na ho.
may bagyo pa tayo. Sa ibang lugar, baka sa Albay, ubus na yung pondo. 200,000 hectares ang nasira ng bagyong Lando sa Central Luzon. 200,000 hectares of palay. Ang dami po naghirap nun. I have always been saying, one of the root causes of poverty in the Philippines is our 22 to 25 typhoons per year. Ano po ang magagawa natin doon? Halos wala. Ang kailangan po nating paghandaan ay ang pagbangon. Ang pagbangon po, ang ibig sabihin, maitayo kagad yung mga poste ng electric cooperative. Maitayo kagad yung mga schools, na mga barangay halls, na mga palengke, na mga eskwelahan. Mabigyan kagad ng seedlings yung ating magsasaka. Yun po yung pagbangon. I am advocating the creation of a Philippine Disaster Reconstruction Agency to handle solely, to be accountable for all reconstruction efforts. Hindi po yung maraming iba't iba. Ang pagbangon po ang mensahe ng Misa de Gallo. Ang pagbangon po ay mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoon. That there is hope. There should be hope in the midst of all our calamities. In the midst of all the forthcoming political tensions, there will be hope. Just as the message of hope will be shown to us come December 24 midnight, December 25, as we mark the birth of the Christ. Ang mensahe po ngayong gabi, pagbubukas po natin ang Christmas tree ng Kalibo, Aklan, meron pong mensahe ito, hindi lamang ng kapayapaan, pag-asa. Kanina po, pinag-usapan namin how the tourism industry can help propel Kalibo into greater heights. Karanasan ko po yan sa Tagaytay. Ang sabi ko po doon sa press conference kanina, maswerte pa kayo dito sa Kalibo. Sa Tagaytay po kung saan ako nag-mayor, nakikinig siguro yung treasurer o accounting officer o assessor. Maswerte pa kayo rito. Sa Tagaytay po kung saan ako nag-mayor, halos kalahati ng lupa, napakaliit, devoted to 184 religious organizations. Lahat po ng katedral, simbahan nandun. Wala hong bayad na buwis yun. Tax-free. Umasa po kami sa tourism, subalit napakalaking tulong po sa amin ng religiosity and religious fervor and passion ng mga taga-Tagaytay. Dahil po doon, umusbong ang turismo. Ganun din po siguro ang ginagawa natin ngayong gabi dito sa Kalibo. Pinagsanib niyo po ang tourism, religion, at pagkakaisa ng inyong mamamayan. I have no reason to doubt. I have no reason to doubt. Kalibo, Aklan. Kahit ano pong sabihin nila na mas uunlad ang malapit sa Katiklan, Kalibo, Aklan will always be in the religious map of the Philippines. Meron po kayong January 15. Palakpakan niyo po yan. Mr. Mayor, members of the Sangguniang Pambayan, members of this administration, nagpapasalamat po ako sa imbitasyong ibinigay nyo sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, baka mamaya hindi kami makalipad, dito na ako aabutin ng simbang gabi. Hindi po ako nagkamaling pumunta rito dahil nakikita ko po dito sa inyong bayan ang isang relihiyosong bayan. Isang relihiyosong bayan na kailangan natin ngayon. Pinag-uusapan po yung disiplina. Disiplina sa trapiko, disiplina sa kalsada, disiplina sa pagbabayad ng buwis, at disiplina sa pang-araw-araw na gawain. Mauunawaan lamang po natin yan kung patuloy po tayong babalik sa ating religious roots. Muli po sa lahat ng mga tiga-Aklan, Kalibo, ako po ay hindi nangangako. Subalit makakasama niyo ako sa dalawang bagay. I will always be an advocate of greater decentralization. Hindi po sapat na kunin lang ang pondo sa Metro Manila.
Dapat po, diretso na yan at mas mataas pa. Ako po yung nagmungkahi ng additional ERA for disaster-stricken areas. Maliit po yung nakukuha lang ninyo. Dapat po yung tatamaan ng bagyo, may automatic ERA additional coming from the national government. That's why we have to amend the 24-year-old local government code. I am also advocating greater decentralization of tourism services. Hindi po sapat yung centralized na TESA. Hindi po sapat yung centralized na Department of Tourism. LGUs with greater tourism potentials should be given additional share coming from your PAGCOR, coming from your duty-free shops, coming from your airport authorities, especially if you host an airport similar to your Kalibo Airport right now. Yun lamang po siguro ang ating comparison with Tagaytay. Tagaytay was developed not because of industries, not because of call centers, but because of tourism. To summarize what I said a while ago, tatlo po yung ingredients niyan. And if you have that, you will make it. One, you have to have a natural attraction that should be affordable. Mura dapat po yung pagbiyahe rito, mura yung accommodation, mura yung pagkain, you're rich in natural resources, ang sarap ang isda rito, mura dapat yun. Two, the place should be kept clean. Kung malinis po yung lugar, ma-maintain po lahat ng mga barangay officials. Yun po yung number 2 ingredient. Number 3, nakikinig ang ating Chief of Police. Dapat po maayos yung ating peace and order. With that 3 ingredients, I am sure Kalibo will be at par with Baguio, with Olongapo, with Tagbilaran, with Naga, with Coron, and with Tagaytay. Year-round. Kung magagawa po natin yan at mapagtutulungan natin yan, sa palagay ko, ginagawa na yan ni Mayor La Chica, nasisigurado ko po, sa tulong ng Panginoon Diyos, ang Kalibo Aklan, next year, will be the most competitive municipality in the Philippines. Palakpakan niyo po yan. Next year, we'll again have the most outstanding municipal treasury office. Next year, will be again the best performing LGU Hall of Famer. At ang isa pa hong sinusulong ko, I've written 5 years ago, a performance-based internal revenue allotment. Hindi dapat sapat na yun lamang land area, population, ang basihan ng internal revenue allotment. Hindi po sapat yun. 24 years old na ho yun. Ang kailangan po nating idagdag, yung performance-based era. Gumawa na po ako ng formula niyan 5 or 6 years ago. Ang ibig sabihin po, yung mga LGUs performing well, yung maraming mga awards, most business-friendly municipality, Kalasag Award, hindi po sapat na ang matanggap nyo ay certificate na ipapaskil lamang sa inyong mga munisipyo. Ang kailangan matanggap nyo, sustainable financial incentive. Hindi yung isang bigayan lang. Dapat po yun 1 year to cover, to show the gratitude and appreciation of the national government for the awards that you have received, and to show the way and pave as an example for other LGUs to follow. Mabuhay po ang Kalibo Aklan. Malipayong Pasko po sa inyong lahat. Magkita-kita muli tayo next year. Mabuhay po si Mayor William. Mabuhay po ang kanyang Vice Mayor at lahat ng bumubuo ng Sangguniang Bayan. Merry Christmas po sa inyong lahat.